Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Miss World Coronation Night kagabi. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss World Coronation Night tayo ngayon. Ano ba yung reaction natin dyan? Well, ang reaction ko dyan ay bongga! Yes! Bonggang-bongga nga ang Coronation Night na naganap kagabi dito sa Miss World 2025 kung saan naman ay napanood ko siya ng buo. So, yon. Sa sobrang tagal ng panahon, yung huli ko nyatang nood dyan kay Rupa Gutierrez, pacharot. So, yon. So, finally, pinanood ko siya ng buo after nang mapanood ko yung mga, tawag dito, nakaraan taon katulad ng kay Megan Yang, ganon. So, kagabi lang uli ako nanood ng buo dahil nga, syempre, inaabangan ko nga kung ano nga magiging eksena ng bawat kandidata dyan. Yung alam mo yun, yung talagang nganga sa mga nangyayari. Ganon! So, yun. So, syempre, pag-usapan muna natin yung opening ng Miss World. Syempre, para sa akin, tama lang. Bongga na yan. Ang ganda. Pinarampa nila lahat ng kandidata. At least nabigyan ng spotlight ang bawat isa. Maraming medyo nadudulas doon sa runway nila. Siguro madulas talaga. Kasi may mga ilang natatalisod. Tapos may nakikita pa akong kandidata na sumabit pa yung gown niya. At nahirapan siyang maglakad. Diba? Hindi ko nakalimutan ko kasi ng bansa yun. Tapos, ayun. So, syempre, by continent ang introduction nila sa bawat kandidata. At masasabi ko naman, wow, ang gaganda. Syempre, nabangan natin yung labas ni Krishna na suot-suot niya ang gown na gawa ni Rian Fernandez na parang naloka ako. Kasi, parang ang naisip ko doon sa gown niya ay bongga. Bongga talaga. Yon. Ganon! Pero, mas bongga yung kay Oppo. Yung lumabas si Oppo, sabi ko, ay nako, mukhang ito na yata ang mananalo. Kasi, ready to the crown na yung gown niya. Parang siya na talaga ang reyna. In fairness, ang galing nung diskarte nila. And then, ayun. So, syempre, kakaba-kaba ang mga bawat eksena dito sa Miss World. Pero bago tayo tsumika do sa kakaba-kaba, punta muna tayo dito sa sa host nila na sino ba to? Si Miss World 2018. Parang hindi ko siya na-recognize na siya yun. Medyo kasi nag-iba yung itsura niya. Tapos yung mga judges, in fairness, marami ay mga taga-India. Naloka din ako doon sa mga judges. Sabi ko, nako, mukhang lulutuin yata nila to. But, in fairness sa Miss World, wala naman lutuan na naganap. So, totoo lang. Hindi ko siya na masasabi na ko, lutong Macau, may favoritism sila. Walang ganun mga Mars. Okay? So, yon. So, syempre, ayun na. Mabilis ang facing ng, ng Miss World kasi after nila i-introduce yung mga candidates, talagang top 10 agad. So, by continent. Oo. So, syempre, na-surprise tayo dahil may mga hindi tinawag sa top 10 by continent. Doon pa lang parang ligwak na kagad sa top 40. Isa na nga dito sa mga mainit na pinag-uusapan na mananalo daw ng Miss World ngayong taon na to ay si South Africa. Yes, na-surprise ako na wala siya sa top 40 at talagang ang reaction ko doon, ha? Ganon. So, yan. Nawindang ako. Actually, hindi ko kasi tinututukan yung bawat bawat continent. Ang tinututukan ko lang talaga dito sa Miss World, kung napapansin ninyo, ang tinututukan ko lang talaga yung Asia. Sa totoo lang, kasi focus ako doon sa laro ni Oppo, ni Philippines, at saka ng ibang candidates katulad ni India, Vietnam, saka sino pa ba to? Indonesia, yes. Talagang tinitingnan ko yung laro nila. Tapos ang problema kasi pinagsama yung Asia and Oceania. Kaya medyo parang maluloka ka kasi syempre mahahati. Kung hindi mabibigyan ng eksena do si Philippines, maaaring maligwak, di ba? So yon. Kaya
sabi ko, tutok talaga ako sa Asia. At na-perfect ko naman yung top 10 ng Asia, in fairness naman sa akin. So, perfect ko yon. Pero yun doon sa ibang continent, wala, hindi ko sila masyadong tinitignan. Ang napapansin ko lang, laging pumapasok si Brazil, si Puerto Rico. Ayan, yung from the beginning pa lang nakita ko na parang, ay, napansin ko na sila. Sa Europe naman, inaabangan ko naman dyan si France, na El Tocuyo, di ba? Wala din sa top 40 si France. Nako, isa din to sa mga ikinagulat ko. Sabi ko, ha? Oo, kaya sabi ko, ay, nako. Sabi ko, mag-iiba talaga ang laro ng Miss World. Kaya sabi ko, ay, nakakagulat sa simula pa lang. Pero, pagdating naman sa Asia, syempre, Indonesia, India, Thailand, Turkey, Australia, Lebanon, Malaysia, New Zealand, Philippines, Vietnam. Parang the perfect ko naman siya. And then, dun sa Europe, si Wales, si Ireland, Montenegro, Estonia, Belgium, Italy, Northern Ireland, Poland, Serbia, Ukraine. Na-surprise ako kay Ukraine. Sa totoo lang. So, yon. And then, si Uganda, Namibia, Cameroon, Zambia, Botswana, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Tunisia, Zimbabwe. So, nagulat ako parang, nawala si South Africa, di ba? Parang sabi ko, hala. Tapos, pagdating naman doon sa Europe, si France ang nalaglag. And then, pagdating sa Amerika, parang piling ko naman lahat naman sila pumasok. Puerto Rico, Matique, Dominican Republic, Trinidad and Tobago, Argentina, tapos si Haiti, Jamaica, Panama, United States. Okay. Sa Asia, ang parang feeling ko, ang dark horse dito sa Asia ay si Lebanon. So, siya yung nakikita ko na parang, ay, sabi ko, parang dark horse sa Lebanon. Di ba? So, yon. So, syempre, kakakaba-kaba talaga ang bawat eksena. Dahil wala tayo wala tayong nakikitang basihan. So, parang ang nakita ko dito, yung format nila, meron na silang top 10 sa bawat continent, tapos may napili na rin silang top 5 sa bawat continent, may napili na rin silang top 2. Kaya sabi ko, hala, sabi, Diyos ko, kasi parang kung titignan mo naman, sa bawat cut, ang bilis mag-cut, wala silang mga eksena. Hindi ko lang alam kung meron lang silang top 10, pagkatapos, yung mga judges, pumipili na lang sila kung sino yung ilalagay nila sa top 5 and then ilalagay nila sa top 2. So, yon yung mga judges na nakaupo. Kasi parang nakikita naman natin nag-judge sila. Kaya lang, wala namang ginagawa. Just look lang, tinitignan lang nila. So, medyo parang doon sa part na yun, sabi ko, hala, sabi ko, digwa kaya dito si Philippines, pero, di ba, nakita naman natin. So, yon. So, eto, gusto ko lang balikan yung mga nagsasabi na maliligwak daw si Philippines sa top 40. Pero guys, grabe, ang intense. Ako, sa totoo lang, sa top 40, sabi ko naman sa inyo, lagi kong binabanggit sa vlog ko, na si Krishna, mayroon akong porsyento na pinaghahawakan na parang feeling ko, lalaban to ng bonggang-bongga. At ayun na ang nangyari. So, yon. So, sabi ko, once na makapasok yan sa top 40, tuloy-tuloy yan hanggang sa top 8. And then, hindi ko lang alam kung siya ba ang tatanghaling Miss World or siya ang tatanghaling Asia. Kasi parang feeling ko, from the beginning pa lang, sa assessment ko, nakikita ko na talagang medyo may laban naman si Philippines. Sa araw-araw na ipinapakita ni Krishna doon sa sa event, ay talagang masasabi ko naman, iba ang laro ni Philippines. Hindi lang siya talaga pinapalad doon sa mga fast track challenge na yan. Pero, so totoo lang, aminin natin, pagdating doon sa Asia and Oceania, kinakabahan tayong lahat. Kasi, ayun nga, lalo na sa top 10, Diyos ko, ang reaction ko dyan, ang talon ko talaga. Kasi, ayun nga, di ba, sabi ng mga basher, di pa pasok yan, di mananalo yan. Pero, kumpiyansa naman ako. Kaya lang, syempre, pwedeng tama sila, pwedeng mali ako, di ba? So, yun. And then, ayun na. So, pagdating doon sa sa top 10, tinawag na yung mga fast track winners. And then, laking tuwa ko kasi talagang, Diyos ko, yung narinig ko yung pangalan ni Philippines, sabi ko, thank you Lord. At natutuwa naman ako kasi parang alphabet order pa nga to Kasi sabi ko from di ba? So, pasok si Philippines.
So yon, so sa top 40, sabi ko, yung top 10 ng Asia and Oceania, sabi ko, I thanks God. So doon pa lang nakangiti na ako ng bonggang-bongga. Pero syempre nandoon yung nag-aalinlangan ka na, nako, ang hirap naman. Kasi parang feeling ko nga, yung mga judges na nakaupo, after nung top 10, pipili sila ng 5. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, sa assessment ko, kumpiyansa ako na kaya ni Chris na makalima. Kasi parang feeling ko ang magpe-penetrate sa top 5 ay si Australia, si Indonesia, si India, si Thailand, and Philippines. So, yon. Sa top 5, sabi ko sa iyo, napatalon ako sa tuwa. So, tinawag si Australia. Tapos, sabi ko, siya. Kaya lang, may pumasok kasi sa top 5 na wala doon sa mga nababanggit natin, dark horse. Kasi ako guys, ang feeling ko kasi, yung assessment ko is Australia, Indonesia, India, Philippines, and Thailand. So, silang 5. Kaya lang, ang naging resulta doon sa Asia and Oceania sa top 5 ay Australia. Tapos sumunod ay si Lebanon. So, India. So, sabi ko, hala. Sabi ko, pumasok na si India. Tapos, Lebanon. So, si Lebanon, sabi ko, nako, sira yung top 5 ko. Kasi, wala pa si Indonesia. Tapos, biglang pagkadating sa kay Lebanon, tinawag si Lebanon, Philippines. Oh my God, nagtatalon ako sa tuwa. Pero doon, na-notice ko na nawala doon si Indonesia. Kasi alphabetical order siya. Kung papansinin ninyo, sinimulan nila sa letter A, Australia. Sumunod, India. Pangatlo ay L na. So, Lebanon. Alam nyo ba guys, habang nanonood ako, sabi ko, hala. Sabi ko, A, B, C, D, E, F, G. Ay, nagganon ako. Sabi ko, hala, pasok pa din si Philippines. So, yun, tinawag si Philippines. Pero nangangamba ako kasi baka tawagin si New Zealand after kasi ng L. Pwede tawagin si Malaysia at saka si New Zealand. Pero Philippines ang tinawag nila. Kaya sabi ko, nagtatalon ako sa tuwa. And then, yung sumunod na tatawagin, guess ko na, I think it's Thailand. So, yun. Kasi sa top 5 na yan, sa Asia, sa top 10, sa Asia, malakas talaga si Thailand. From the beginning pa lang, nakitaan ko na mukha talaga siyang reyna. At saka sinasabi ko naman sa inyo, noon pa man, ayan si Thailand, malaki yung chance talagang manalo ng Miss World. Eh, di ba, binash pa nga ako. Kasi, ang sinasabi ay, bias ko daw si Oppo. Sabi ko, no, hindi ko siya bias. Ayun yung nakikita ko sa assessment ko. Kasi nga, magaling yung nila, yung paghahandang ginawa nila at yung laro nila dito. Plus nandoon yung profile ni Oppo na nagaling sa Miss Universe. So hindi yan babaliwalain ng ganun-ganun lang. Susubukan yung galing yan. So yon. So doon sa top 5, natuwa ako ng bonggang-bongga. Nagtatalon ako na parang proud na proud ako kay Krishna kasi nga parang feeling ko, this is it guys. This is it guys. Ganun talaga yung drama ko na parang, oh my God! Nawindang talaga ako ng bonggang-bongga. At ito ang nakakatuwa, nalaglag si Indonesia. Yes! So yun. So, grabe, no? Nanloka talaga ako ng bonggang-bongga doon. Kasi, feeling ko kasi isang malaking tinik si Indonesia at possible talaga si Indonesia ay si Philippines, malimas niya ng bonggang-bongga. Pero, parang feeling ko, sa assessment ng pageant na to, doon sa mga judges, mas pinili nila si India over Indonesia. So, parang feeling ko, ang tinitingnan nila, face value. Ganon! Kasi talagang, top 5 talaga, parang puro magaganda ang pumasok. Plus, ando doon na parang naging ng judges ay ipasok si India over Indonesia. Pero alam niyo sa totoo lang guys, nakakaloka, unfair yun kay Indonesia kasi sa totoo lang si Indonesia nakakuha ng 2 winner ng Fast Track Challenge at parang feeling ko dapat nandoon siya sa top 5 over India. Yes! Sa totoo lang. Oo. Kasi kung isa lang ang pipiliin nila by alphabet, so parang mas deserve pumasok ni Indonesia more than kay
India, di ba? Pero wala tayong magagawa dyan. Home court kasi ang India. And then, of course, papapasukin nila yan. And then, isa pa, si Lebanon. Mas pinapaboran nila si Lebanon na makapasok sa top 5 more than kay Indonesia. Kaya parang naloka ako. Kasi beauty with the purpose winner si Indonesia. Tapos, best in talent. Pero, parang sa beauty with the purpose, ibig sabihin, mabigat na ang kandidata ng Indonesia tapos biglang wala, di ba? So talagang malaking ano nangyari? Ganon, mapapaganon ka talaga. Pero sabi ko nga, talagang limas talaga. Parang good luck. Oo. So, yon. So, pagdating naman sa top 5, syempre, doon pa rin, medyo kabado pa rin ako kasi dalawa na lang ang pipiliin. Ang iniisip ko, ang matinding kalaban sa top 5 ni Philippines ay si India. Si India talaga yung parang sabi ko, nako, baka si India ang pumasok dito. Kasi, kaya ako nasasabi yun, kasi home court, pwedeng Thailand and India. Di ba sinasabi ko naman, pwedeng Philippines and Thailand, and then pwedeng Indonesia or Thailand. Pwedeng India at saka Indonesia. Pwedeng ganun mag last two standing sa Asia. Kaya medyo kakabahan ka talaga. Pero guys, meron din naman akong pinangahawakan talaga na porsyento na nababanggit ko naman sa vlog ko. Kung mapapanood ninyo at kung nanonood kayo talaga sa vlog ko, alam ninyo lahat ng sinasabi ko. Sa lahat ng channel ko, lagi ko itong sinasabi, possible talaga na ang matira sa dalawang sa Asia and Oceania, sa last two standing dyan, pwede Philippines and Thailand. Talagang kahit doon nyo subaybayan, tignan pa doon sa Sam TV. Kasi doon parang naging exclusive yung topic ko kay Thailand at saka kay Philippines. So, sila yung nakikita ko na pwede talaga mag last two standing, di ba? So, yon. So, kaya nga yung binasya ko, binasya ko ng isang mga isang subscribers dyan, sabing ganon, bias daw ako kay Oppo. Hindi ako bias kay Oppo. Sabi ko, possible na pwedeng mag-Asia si Philippines or pwedeng mag-title si Oppo. Ganon ang pwedeng mangyari kung napanood ninyo yung live kong yon. O, diba? So, yon. Loka ako sa kanila. And then, ayun na. So, balik na tayo doon sa eksena. Pagdating doon sa may eksena ng sa top last two standing, so dalawa na lang bawat So, sa ibang continent, so totoo lang, wala naman akong pakialam. Pero kasi, ang feeling ko kasi, ang mananalo ay Asia. Kaya nakatutok ako sa Asia. And I wanted to, Krishna, makarating hanggang sa dulo ng competition na to. At ayun nga. So, yung tinawag na yung last two standing sa Asia and Oceania, Diyos ko, laking talon ko. Philippines! Oh my God! Yon. So, yon talaga. Nawidang talaga ako ng bonggang-bongga. So, sabi ko, hindi talaga ako nagkamali kay Krishna. And si Krishna talaga, from the beginning pa lang talaga, nakitaan ko na talaga siya ng potential na makakarating siya sa dulo ng competition. Hindi ko lang alam talaga kung makususungkit niya yung corona. Pero sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa inyo, panghawakan ninyo yung maliit na porsyento na parang feeling ninyo, hindi makakarating si Krishna sa dulo ng competition. Panghawakan lang ninyo yung galing na nakikita ninyo sa kanya at hindi nga tayo nagkamali. So, yon. So, silang dalawa ni Thailand ang nakuha. So, sabi ko, thanks God. Dito napatunayan ko naman na in fairness naman sa mga taga-India na nakaupo doon, hindi nila personal yung mga bagay-bagay na sitwasyon dahil syempre yung manok nila, ang nilaglag nila, di ba, sa last two standing. So, ang alam natin, papasok si India. So, yun ang kinakatakutan ko. Hindi ko kinakatakutan si Australia, si Lebanon. Ang kinakatakutan ko na pwedeng pumalit kay Philippines talaga ay si India. Pwede kasi India and Thailand to. Oo, si Thailand very, strong yan. Strong yan sa Asia and Oceania. And then, pagdating doon sa top 8, dito na ako yung parang sabi ko, okay, take it or leave it na to. So,
pwedeng Thailand, pwedeng si Philippines. So, sabi ko, depende na lang yan talaga. But, malaki yung kumpiyansa ko na I think makukuha nila ay si Thailand over Philippines. But, kung pagbabasihan natin yung sagot ni Krishna, in fairness kay Krishna, ang ganda ng sagot ni Krishna. Ewan ko kung nakontento kayo. So, parang sabi ko, my God, closer talaga. Neck to neck yung labanan ng Asia dito sa, sa Miss World. Sobrang neck to neck sila na parang isa talaga ang papasok at malalaglag. So, choices na lang talaga ng judges. So, I think Thailand ang ipinasok talaga nila kasi parang feeling ko, syempre yung profile ni Oppo, tapos maganda yung advocacy ni Oppo. So, si Oppo ang ipinili nila more than kay Krishna. But, kung sagot ang pagbabasihan natin, para sa akin, mas maganda yung sagot ni Krishna. Kaya nagulat ako na parang Pero hindi naman ako nalungkot kasi expected ko na nga na malayo ang mararating dito ni Oppo. Expected ko. And then, ayun, pagdating sa top 4, medyo talagang dito, inisip ko, ano mangyayari kay Krishna? Oh, di ba? So, yun. So, sabi ko, magiging Ocean, ano na siya, Miss World Asia. So, yun, ganon. Kaya, happy pa din ako. So, pagdating naman dito sa top 4, nakasupport na talaga ako kay Thailand. Si Thailand na talaga ang nakikita kong mag-uuwi ng corona sa kanila. Kahit sabihin pa natin na plan, ang hinahanap niya ay magtanim. Magtanim ay di biro. Yun, gano'n. So, siya ang nanalong Miss World. So, kung pagbabasihan natin yung mga sagutan ni Oppo, sa totoo lang, mas gusto ko yung kay Ethiopia. Mas maano siya, may puso. Pero kasi talagang papaboran dito si Thailand. Kasi si Thailand kasi yung advocacy matibay. Tapos yung parang ramdam mo sa kanya na reynang-reyna yung dating niya doon sa 4 na natira. Siya talaga yung queenly kumilos. And I think she's lucky ng gabing yon at kanya talaga ang corona. So, profile, lahat-lahat, kung titignan mo, so, she deserved na talagang maging Miss World. So, wala akong kumbaga, hindi ako magdi-disagree. Kumbaga, parang, yes, it's Thailand. It's time for them. Malinaw yan. From the start pa lang sinasabi ko sa inyo na possible talaga, makuha talaga to ng Thailand. At, ayon, yung assessment ko na si Krishna ay naniniwala naman ako na talagang kakayanin ni Krishna makarating sa dulo ng kompetisyon. And then, ayan nga, siya ang Miss World Asia. So, yan. So, ang bongga. Ayun yung reaction ko. Ang bongga, ang winner, ang panalo. So, yon. So, masaya ako. Masaya ako parang sa Thailand kasi syempre parang deserve din naman talaga nila sa mga pinagdaanan naman ni Oppo sa buhay niya. So, ayan na, nagbayad na sila binayaran na sila ng good karma. Oo, kumbaga parang nag-alay talaga sa kanila at hindi mali ang desisyon niya na pumunta ng Miss World. Sabi ko nga kanina, nako, kung ito ay gagawin lang runners-up, okay pa rin naman kasi parang runners-up ka doon sa runners-up ka. But I think it's Thailand. Good for the, maganda yung strategy game nila na ipinasok nila si Oppo. And then, naisip ko lang din, siguro parang, talaga, destiny niya. Kaya hindi siya nanalo ng Miss Universe. At ayun, so napunta siya dito sa Miss World. Diba? So, ang bongga-bongga nila. And then, pagdating naman kay Krishna, I'm very happy kasi parang feeling ko, inilaban talaga ni Krishna ang Pilipinas hanggang sa dulo ng competition. At tignan naman ninyo, di ba? Winner pa rin tayo kasi kahit sabihin mo hindi natin na uwi yung second crown, but ang layo ng narating ni Krishna sa competition at hindi biro yun kasi 108 silang nagko-compete at 100 girls ang pinataob ni Krishna. O, di ba? So, palagay natin si Krishna ay pang-5 o pang-6 o pang-7 o pang-8. But, kahit pa sabihin mong pang-8 siya, winner pa rin siya para sa akin. And congratulations syempre sa atin lahat sa tagumpay na nakuha ni Krishna dito sa Miss World. Diba? So, ang saya-saya. I'm so happy. And then, hindi lang sa Pilipinas, doon din sa mga ibang nanalong
Continental Queens. Di ba? Congratulations. Si Australia may nakuha din. Oceania. And then sa Africa at saka sa Europe. Di ba? And then of course, sa Thailand. Congratulations. Deserve nila ang corona. So, yan! So, para sa akin guys, be happy and then be contented at maging masaya tayo para sa iba. Para yung blessings bumalik din sa atin. So, happy Sunday sa atin lahat. God bless and more power. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.